gabi, mga kagapay, Luzon, Visayas at Mindanao. Wow. Sa mga nag-subscribe na sa akin, patuloy nyo lang na bisitahin ang aking YouTube channel. At para mapapanood nyo yung mga panibagong videos ko, kasi hindi naman talaga araw-araw ako nabibideo, nagbablog. Pero malaking bagay kasi sa ngayon, lalo na sa ngayon, marami tayong mga issue na dapat pag-usapan. Yan ang inyong abangan mga guys, kasi hindi lang sa loob at labas ng bansa. Actually ngayon, ang ating mga kaibigan dyan sa labas ng bansa, mga OFWs advocates, patuloy na tumutulong sa mga kababayan ng mga OFWs na may problema. Yung mga distress OFWs na ilang araw pa lamang, ilang linggo pa lamang mulang umalis na Pilipinas, ngayon pagdating sa labas ng bansa, Dalawang sin ka sa akin. puro na problema ang kinakaharap, hamon sa buhay. Kaya tamang sinasabi sa Pidos na pag ikaw ay alis ng Pilipinas, no, magtatrabaho ka sa labas ng bansa, ihanda mo na yung sarili sa panibagong hamon, pagsubok na inyong kakaharapin pagdating sa labas ng bansa. Kasi hindi po madali ang pagiging buhay OFW, ay mahirap po. Ang laging tandaan ng isang OFW bago ka magkipagsapalaran sa labas ng bansa, dapat ikaw ay mayroong tinatawag na tibay na loob, buo na desisyon. Kailangan matapang ka, kasi ang mga OFWs ay nagkakahintulad sa isang sundalo o mga bayani natin ng mga sundalo. Sila po ay nakipagdigmaan, kaya buwang silang loob, manalo o matatalo, patay man o buhay, pero sila ay naging handa dahil yan po ang nakalaan sa kanila bilang mga bayani. Yung buhay nila niya nakahanda na, pati ang kanilang pamilya. Laging itanim na sa isipan ng inyong kabilang pa ay nakabaan ng sawkay. Yun po ang nakatatak sa isipan ng isang sundalo. Yung kabilang pa ay nakabaon na sa hukay. So, ganun din kayo ng mga OFWs. Dapat maging handa kayo. Yan ang tanin nyo sa inyong isipan. Pero walang imposible naman sa Panginoon kung kayo ay talagang may lakas na paniniwala sa Panginoon, pagtitiwala sa Panginoon. Hindi kayo payagan na mapahamak pagdating sa labas ng bansa. Kaya lang, sa ngayon, walang tigil. Mayroong naging matagumpay, mayroong hindi. So, ang mahirap, yan, pag nakaranas ka ng pagsubok o ikaw ay humarap na sa mga pagsubok pagdating doon sa labas ng bansa, medyo talagang mahihirapan ka kung wala kang malalapitan o mayroong mga malalapitan. Nandiyan ang mga ahensya ng gobyerno natin sa labas ng bansa na handang tumulong. Kaya na minsan, siguro sa busy ng kanilang mga linya, pag tinatawagan, hindi agad makontak, no? So, kaya mayroong mga tinatawag tayo ng mga OFWs advocates sa labas ng bansa, at sila po ang naging tulay upang sila'y matulungan din po. At maliban dyan, pag medyo nahihirapan ang mga ating mga leaders sa labas ng bansa, ng mga OFWs advocates, nandito naman po ang inyong kaagapay, patuloy din po na nakaabang. Anong mga problema na ipinapasa sa amin dito sa Pilipinas, handa din po kami makapagtulungan. At ang pagtulong namin, sinisigurado namin na hindi po mas lalong madadagan inyong problema ng mga OFWs, kasi iniiwasan po natin na kayo ay matiteknikal sa inyong idinulog sa amin na problema. Kasi sa inyong pag-alis, mayroon kayong pinirma na kontrata
na kailangan yung kontrata na pinirmahan ninyo dapat ay masusunod. Both workers at saka employers pumipirma. Anong batas na yan? Yung tinatawag na bilateral agreements. Yung tinatawag na kontrata. Yan po siya, no? So, kaya kung sino ang nagkaroon ng violation ang employer, pwedeng mananagot ang employer sa workers. Kung ang workers naman nagkaroon ng violation, yung worker, siya rin po ang mananagot sa kanyang employer. Kaya, batas yan eh, no? Dapat magiging maingat po tayo. So, hindi na ako magtatagal pa kasi sa sunod, marami pa akong dapat gagawin, pero maging maingat kasi actually abangan nyo yung issue ng mga katulad nitong mga kababayan natin ngayon dito sa Pilipinas. Paalis pa lang, hindi pa nga nakaalis, nagka-problema na about tinatawag na illegal recruitment. Sila po ay mga biktima ng illegal recruiters. So, dati ng trabaho namin yan, tumutulong sa mga OFWs na biktima ng illegal recruiters, no? At sila po ay pinapakulong namin. Ang importante na malutas ang problema ng mga OFWs na idinulog sa amin. Wala mang warrant of arrest, pero may mga hakbang kami na ginagawa na talagang pag napapatunayan na sila ay may atraso sa mga nabiktima ng mga OFWs, talagang makukulong sila habang buhay. May kaparusahan na pagkabilanggo, no? Pagkabilanggo na habang buhay. That is a non-bailable offense kasi yan po ay isa sa paglabag sa batas ng Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment, no? So, kaya yan inyong abangan mga kaagapay sa susunod ating tatalakayin upang malaman ng lahat ng mga kababayan natin na hindi lang OFW sa labas ang nagkaroon ng problema, maging yung mga OFWs o mga aplikante pa lang dito sa Pilipinas na nais mang-ibang bansa, nagkaroon na din para ng problema. Kaya dapat maging maingat, abangan ang susunod kong mga topic sa susunod na aking pagbulay-bulayin upang inyong malaman kung ano ba ang dapat gagawin ng isang OFW bago umalis patungo sa labas ng bansa. Kaya sa aking mga subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. Ang Kaagapay ECTV, patuloy po yan na naglilingkod, nagmamasid, mapaarawan, at sa kailaliman ng gabi. Thank you.